Alright. Magandang gabi po. Ito na naman po si Master Rapid. Nagbibigay na naman po sa inyo ng mga walang kakwenta-kwentang mga tips, mga ganun, na halos puro chismis lang. At sigurado wala rin naman kayo mapupulot na katuturan. Pero ganun pa man, susubukan ko pa rin kayong bigyan. Makulit ako eh. So, once again, ito po si Master Rapid. Magandang gabi po sa inyo ulit. Okay? Magbibigay lang po ako ngayon ng konting update. Tama ba na sabihin update? Sa mga inilabas po na update ni YouTube. Tulad nga po ng nasabi ko sa inyo po noong nakaraang taon, parang November, December, gumawa po ako ng mga update sa YouTube, para sa YouTube, na yung mga sinasabi ko nga po na by January may mga ilalabas po sa YouTube na update na direkta po lahat tayong maapektuhan, o tayo po yung unang maapektuhan. So tayo mga small na creator, small YouTuber, pag hindi po tayo nag-ingat, kadalasan tayo ang masasayang yung pinaghirapan po natin. Okay, kung baka hindi sa inyo familiar po, pasensya na po kung putol-putol yung tops po, yung tops ko na pagkapaliwanag. Hindi na po kasi ako gumawa ng notes, kasi kagagaling ko lang ko sa live, tapos during live yung mga nabanggit na ako at hiniling nila na instead na sa live gawang ko ng content para mas madali nilang maintindihan. So ito na po yun. Kung mapapansin po ninyo, o baka tamang salita, baka hindi nyo po naririnig o hindi familiar sa inyo yung salitang illegal traffic. Okay po, illegal traffic, isang violation po yan para sa monetization. Kadalasan yan pagka monetize na po tayo, yan po yung isang number 1 na violation na matatanggap natin kung tayo po ay hindi mag-iingat sa ating mga gagawain. So paano yung pong illegal traffic, paano nga ho ba nangyayari yon, o paano ho nagiging violation, o paano mo nagawa na hindi mo alam na naging violation na pala. Pasensya na ho kung medyo mahirap ipaliwanag. So yung illegal traffic, ibig sabihin po noon, halimbawa meron kang isang premiere. Okay, marami po kasing halimbawa yung illegal traffic para maging violation nyo. So halimbawa meron kang premiere na naka-schedule. Okay, so in-schedule mo na, dumating na po yung araw ng premiere, dumating na yung oras na live na yung premiere mong video. Ikaw ay maraming ninja, o marami ka pang channel na ginagamit, marami ka pang hawak na channel, o marami ka talagang channel. So during live nung premiere mo ay ipinapasok mo siya palitan ng palitan, pero hindi mo siya pinagtatagal doon sa video mo na naka-premiere. Parang tama lang na ma-play mo yung ads, tapos lalabas ka na, ilalabas mo na yung isang channel na ipinasok mo, papalitan mo ulit ng panibagong channel naman,
i-play mo ulit yung ads, tapos palit ulit ng ibang channel. So parang ganun po yung ginagawa mo, pero ang ginagawa mo po, lahat po yung ginagawa mo yon sa pagpapalit-palit ng channel, pero ginagawa mo siya sa pamamagitan ng isang gadget lang. Alalahanin po natin na kada isang gadget, isang cellphone, meron po siyang tinatawag na IP address. Ganun din po sa laptop, sa desktop, sa tablet. Kada isang gadget, meron po siyang tinatawag na IP address. So, kung ganun po yung mangyayari, palit-palit mo lang po siyang ginagawa, ang mangyayari no, matitrace po, pag palagi mo yung ginagawa, matitrace po yun ni Lolo. Yun ang magiging isang halimbawa ng illegal traffic, kasi kumbaga yung ads ay piniplay mo ng piniplay na hindi ka naman nagtatagal doon sa video, sa panonood. Ang tanging purpose mo lang ay ma-play mo yung ads mo. So parang ganon, parang ikaw na rin ang nagpi-play doon sa ads mo. So yun ang isang halimbawa ng illegal traffic. Or isa pang halimbawa ng illegal traffic, yung bibili ka ng views. Ito common na to eh, yung bibili ka ng views, dati uso to eh. Pero ito yung mga nauna nang naging na-trace ni Lolo, yung bibili ng views, bibili ng ganon. Pero na-trace na ni Lolo yan eh. So nung na-trace niya yan, tayo mga YouTuber, nag-evolve naman tayo. Siyempre, sabi nga nila, kung matalino daw yung si Lolo, parang tayo mas matalino. Pero yun nga, isang halimbawa nga yung mga ninja mo, ipapasok mo sa Premiere mo, di kaya sa live mo, tapos papanoorin mo ng papanoorin doon. Pagpasok, play ng ads, labas, palit ulit ng panibago, play ng ads, labas. Ganun ang mangyayari. Ganun ang isang halimbawa yun ng ng illegal traffic. So may mga nakita na ako na last year saka early this year na yun ang naging violation. Illegal traffic. Sa monetization po yun lalabas na pinaka-violation nyo sa monetization. Tapos ngayon po medyo mahigpit si YouTube talaga. May mga violation na inilalabas siya, pero wala na ho siyang hints na ibinibigay kung ano yung violation ninyo, kung ano yung nagiging violation. So medyo ingat-ingat po tayo. Tapos yung doon sa pasensya na kasi hindi talaga ako gumawa ng notes ngayon, biglaan lang. Yung mga trending, halimbawa nag-trending kay A, iniisip ni B na since nag-trending kay A, iniisip niya magti-trending din sa kanya, na yung ginawa niya yung halos same content doon. Kalalabasan naman yan nun, baka sakasakali pinakamalapit ay reuse content siya. So pwede naman po yun kung gusto nyo talagang ganon. Pinaka the best nyo pong gawin para maiwasan nyo yun, doon po sa mga content na gusto nyo talagang sundan o parang gusto nyong gayahin, tingnan nyo po muna yung upload nya. Kung yung license po na ginamit niya o binago niya po yung license. Pag binago niya po yung license, naging Creative Commons. Pag binago niya po yan, kasi nakalagay po standard yung license.
Bukod doon, meron ho niyang pwede niyang baguhin yung kung pag gusto niyang ipagamit, pag gusto niya talagang ipagamit yon, at ginawa niyang Creative Commons po yung upload niya na yon, yung license na yon, konting-konti na lang po yung babaguhin niya doon. Parang pwede niyo na lang i-shoutout niyo na lang siya doon sa video na yon, konting-konti na lang. Hindi na kayo may strike kasi siya mismo yung uploader, mismo yung original, parang pinayagan niya na ipa-upload nga yung ipagamit yung upload niya na yon. Ayun yung tinatawag natin na Creative Commons. So doon po sa mga mahilig tawag nito, mahilig kumopya mismo nung tamad na mag-edit o magbago ng konti doon sa mga content nung original uploader, parang tamad na tamad. So hanapin po ninyo yung mga content na ang license po ay Creative Commons. Yun, konting para sa mga tamad, yun, sa mga salita, yung tamang salita para sa mga tamad mag-edit. Yun ang hanapin ninyo, yung mga content na may license na Creative Commons. Yun, hindi malaki ang posibilidad, malaki ang chance na halos wala na po palang violation yun. Kailangan nyo na lang konting-konti sa description na banggitin yung pangalan ng uploader, ng original uploader, yung mga ganun, konting-konting ganun lang. Yun lang ang kailangan gawin doon sa So yung sa mga ninja paggamit ng ninja doon sa isang cellphone, kung magkakasama siya doon sa isang cellphone, ay mas makakabuti na ito sa tingin ko lang, kasi nga dahil may IP address, mas makakabuti na pagsamasamahin nyo yung ninja nyo sa isang gadget. Pag samasamahin yung ninja nyo sa isang gadget, ihiwalay po ninyo yung main channel ninyo. Pero yun nga lang, mangangahulugan nyo, nangangailangan kayo ng mas maraming gadget. Wala tayong magagawa kung talagang gusto natin na, dahil gusto natin na marami tayong channel, talagang hindi maiwasan. Kung talagang marami tayong channel, ang planuhan na lang munang mabuti na ihiwalay po yung main channel sa mga gadget doon sa mga mga ninja. Ihiwalay po natin. Tapos yung anong balot? Sa balot, sumigaw. Yung mga ninja nga iwasan na, kung maaari siguro, kung pwede nyo pa rin naman gamitin, pero pagkagamitin siguro patagalin nyo yung pagpasok doon sa video, kasi meron po siyang advantage na mapi-play niya yung ads, makakarami kayo ng ads dahil ipi-play ninyo, dahil marami kayong ninja, marami kayong mapi-play na ads. Totoo yun, advantage sa inyo yun. Pero ang disadvantage na isa, una, posible nga matrace ni Lolo dahil iisa yung IP address na ginagamit ninyo. Pangalawa, ang epekto nun sa video ninyo o sa live ninyo, yung tinatawag nating retention percentage. Ano po ba yung retention percentage? Yung retention percentage po ay yung kung gaano katagal nag-i-stay yung isang viewer doon sa premiere nyo o sa live ninyo. Pagka mas mabagal lang yun, marami nga kayong views pero napaka-iksi naman nung pinag-stay nung viewer, pangit pa rin yung metadata ng video ninyo. Mapapansin ninyo kung yung video ninyo ay mataas yung retention percentage nyo, mapapansin ninyo pag nag-i-scroll kayo, yung video ninyo na ipopromote ni YouTube,
ano niya sa mas maraming viewer, parang naipapakita niya sa mas maraming viewer. Kasi yun po yung isang magandang gawin natin, mapataas yung retention percentage. Ang retention percentage ay kung gaano katagal yung isang viewer na magi-stay doon sa live ninyo. Halimbawa, lahat ng viewer ninyo nag-i-stay doon sa live ninyo o di kaya sa video ninyo, mataas yung percentage noon. Ang disadvantage noon, dahil hindi sila lumalabas, nag-i-stay lang sila doon sa video mo, mababa naman yung play ng ads mo. Sa YouTube naman po talaga hindi natin pwede lahat makuha Hindi natin pwede makuha lahat na mataas yung ads, mataas yung views. Pero mataas din yung percentage. Pwede siguro yung daan-daang napakarami nating gadget, siguro kung mga 100 cellphone meron tayo, 50 cellphone, baka pwede talaga yun. Pero hindi naman natin kayang gawin yun. Kaya either pumili na lang tayo kung alin ang gusto nating makuha. Mataas yung ads, mataas yung percentage ng retention. Hindi talaga po pwedeng lahat pwede natin makuha ng sabay-sabay. So ingat lang din ho sa paggamit ng Ninja, kasi meron nga siyang effect na pag palagi mong ginagawang ganon, ang kalalabasan naman po niyan ay baka matrace ka as illegal traffic. Kung illegal traffic ka, automatic walang ka ng ads. So mag-aayos ka na naman, maghihintay ka na naman ng 3 buwan, mag-a-apply ka na naman. So ingat-ingat lang po sa paggamit ng gawin lang nating maging moderate po yung paggamit ng paggamit ng Ninja. Pwede siguro gamitin na lang natin pang-play sa mga video, pero yung pong ipapasok natin sa live natin o di kaya sa premiere natin sarili, yung mismo mga Ninja natin, ingat-ingat na lang po tayo, kasi yun ang isang mga dahilan bakit magkakaroon tayo ng violation sa monetization. So ingat-ingat po yung mga ganon. Ano po ano pa ba yung mga napansin ko. Tapos yun mga baguhan na nagpaplanong gumawa ng YouTube, bago po kayo gumawa ng channel, nakikiusap po ako. Kung plano po ninyo yung channel nyo gagawin, gusto nyo po talagang ipa-monetize, kahit na bago pa lang po kayo, maganda na po kayo ng mga valid ID. Mag-prepare na po kayo. Kasi kung kailan i-monetize na kayo, wala pa kayong valid ID, wala kayong TIN, wala kayong valid ID, sa bandang huli, problema ho yan. Habang maaga, pag hindi nyo po alam yung mga gagawin ninyo, magtanong na kayo. Huwag nyo pong hayaan na sabihin sa sarili ninyo na hindi pa naman ako monetize, saka ko na lang ayusin yung pagka magpapamonetize na ako. Habang kakaunti pa lang po yung video ninyo, linisin nyo na. Habang kakaunti pa lang, naaayos nyo na. Kasi pag inayaan nyo tumambak yung video nyo, tumambak yung violation nyo dun sa video nyo, napakahirap po na kung ayusin yan. Kahit kayo mismo tatama rin na po kayo mag-edit o maglinis nyan. So habang kakaunti pa, nakikita nyo pa siya, hindi pa kayo nalilito, hindi pa masakit sa ulo, asikasuhin nyo na po agad. Maganda na kayo ng ID, maganda kayo ng valid ID, national ID, TIN ID, yun lang naman po ang kailangan natin. So, para sa bandang huli, hindi na kayo sumakit ang ulo. Kung may mga tanong kayo, mga hindi nyo alam ang gawin, kahit na hindi pa kayo monetize, magtanong-tanong na po kayo. Huwag po kayong upload lang. So, sa bandang huli, ang plano nyo po talaga ay ipamonetize ang channel ninyo. Habang maaga, magtanong na po kayo. Marami naman po kayo mapagtatanungan. Marami po kayo pwede makuha ng matinong sagot. Sa akin po, hindi kayo makakuha ng matinong sagot. Kasi wala pong kakwenta-kwenta itong mga ina-advise ko sa inyo. Bahala na po kayo. Kung iseryosohin nyo po yung mga advice ko po,
Sa akin naman po, ano lang naman yan, walang kakwenta-kwenta yung mga advice ko, bahala na po kayo. So, hanggang doon na lang po muna. Pasensya na po kung medyo magulo yung takbo ng advice ko kasi impromptu po talaga ito, biglaan lang. Request lang po nila na gawin ko kaagad yung mga nabanggit ko kayo na dun sa live ko. So, yun lang po. Maraming salamat po sa inyo.